Kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas nyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan lang namin si Lord na ng bahala. Ako po si Gina Hinovi, 53 years of age. Nakatira po ako sa Purok Pagkakaisa, San Pablo, Tacurong, Sultan, Kudarat. May asawa po ako at isang anak. Ang trabaho ko po ay nagatindira dito sa palengke. Nakilala ko po ang Dixki ay sa pamamagitan yung kapitbahay namin likod. Yung mister ko nagalabas sa labas, narinig niya yung kapitbahay na nagpa-sound word of God. Tinawag niya ako, sabi niya, "Ga, pakinggan mo ang Dixki ay." Nung napakinggan ko, totoo nga, word of God, nagbili agad ako ng radyo. Before kasi, grabe ang struggle, ang problema ko kasi ang pwesto ko kasi noon dyan sa gitna, 5 ang pwesto ko. Tapos ganyan good ako, na-down. Nung na-down ako, di syempre nasa stage of depression ako noon na time. Parang gusto na magpakamatay, mga ganun. Gusto mo lang magkulong. Ayaw mo makakita ng mga tao, kahit mga friend mo, hindi ako makausap. Tapos yung time na yun, every time na nakakarinig ako ng word of God, yung parang iba ang dating good sa akon. From 5 a.m. to 9 p.m., kung may ma-miss ako, parang hindi ako kontento. Gusto ko talaga makinig ng Dixki ay. Kaya dyan ganyan ako natututo makamemorize ng mga verse. Dati hindi man, wala man ako alam sa Word of God, kahit Bible, wala talaga ako alam. Unti-unti may nababago sa akin. Kumbaga, yung hope good na uyatan ko yun. Kasi sabi nga doon sa Dixki ay Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans not to harm you, but plans to prosper you, plans to give you hope and future." Ay, yung time na pandemic time, di ba walang-wala kami lahat, pinaalis ako sa bahay ko. Parang nagalit yung nakakuha ng bahay. Pinaalis agad ako. Iyak ako ng iyak sa harapan niya. Nakipag-bargain ako. Hindi talaga siya pumayag. Pinaalas ako. Pero may mga purpose talaga si Lord kasi sabi niya sa Mateo 8:28, "All things work together for good and those to love God and called to His purpose." Kasi yung time na pinaalis ako, marami nagtulong sa akin. Si Lord ang nag-provide. Nakapatay ako daw ng bahay sa tulong-tulong. Tapos, yung lupa naman, 180 square meter, napalitan din ng doble pa, 450 square meter. Sabi niya guys sa Luke 4:19, "God will provide, God will supply." Diba? Kung ano man ang mga plano nyo, kung ano man mga ginadesire ng heart nyo, ibibigay ni Lord. Basta nag-a-obey lang. Nag-a-obey ka lang sa Kanya, faithful ka lang sa Kanya. Imagine, sabi ko lang, "Lord, bigyan mo kami ng kabuhayan showcase." Pero ang binigay pisto, milyon man magbili nito, milyon. 1 week pa lang kami nag-open, binigay agad ni Lord na hindi ko man hiningi. Nung nag-open kami ng pesto ni Chaberly, after 1 week, may naghanap sa akin na, "Jean, ipasok ko ang pangalan yun ni Chaberly sa City Hall kasi yung ang may-ari nito, mayor. Di para wala issue, God." Ibinalik niya ito sa City Hall. Giparapol sa lahat naman nagarinta dito sa loob ng palengke. Pinapunta na kami dito sa supervisor's office. Tapos nagsalita yung taga-supervisor, sabi niya, "Kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas nyo na para kayo makabunot ng jackpot." Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan lang namin si Lord na nang bahala sa amon. Yun lang sinabi ko. Nung ako na tinawag na, "Lord, ikaw nang bahala." Pag-countdown, sabay-sabay, nag-open. Totoo, congratulations talaga. Imagine, maliit yung pisto ko sa gitna. Ngayon, naging malaki. Concrete pa. Sabi ko, "Lord, ang bait mo talaga sa amin." Sabi ko. Ngayon, marami akong nabigyan dito na radyo para na makinig ng Dixki. Kasi ginashare ko kung anong feeling ko, God, na nakikinig ako. Gusto ko maramdaman din nila ang feeling ko. Maano rin nila, maranasan din nila.